Maraming mga kumpanya ang naapektuhan ng nararanasan nating pandemya, mga kasangkay. Marami ang mga bumaba ang kita at ang iba ay nagsasara pa. Pero sa kabila nito ay may mga negosyo pa din na patuloy ang paglago at pagtaas ng kita sa kabila ng nangyayaring krisis. Kasama na nga dito ang mga negosyong grocery at supermarket. At kapag grocery at supermarket na ang pinag-uusapan ay hindi na mawawala ang Pure Gold Price Club Incorporated o mas kilala nating Pure Gold. Pamilyar naman siguro kayo sa Pure Gold, mga kasangkay. Marahil ay nakapamili na kayo dito bago pa ang pandemya o isa kayo sa mga nagtiis na pumila dito nung nagsimula na ang lockdown. Pero naitanong nyo na din ba, gaya ng iba nating mga kasangkay, kung paano nga ba nagsimula ang sikat na supermarket chain na ito sa bansa? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Pure Gold. Paano nga ba ito nagsimula at sino ang tao na nasa likod ng tagumpay nito? Sasagutin din natin ang tanong na madalas kong nababasa online kung bakit daw kulay green at hindi ginto ang Pure Gold. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Hindi gaya ng ilang kilalang bilyonaryo ay tahimik lang at bihirang-bihira lang magpakita sa publiko si Lucio Ko. Pero paano nga ba nagsimula at naging matagumpay ang negosyante? Gaya ng ibang Chinese-Filipino o Chinoy na negosyante ay nagsimula si Lucio Ko sa Divisoria. Ang pamilya niya ay mayroong tindahan ng mga glassware sa Divisoria. Sa batang edad pa lang ay tumutulong na siya sa negosyo ng pamilya at dito nga niya natutunan ang kahalagahan ng mga customer at kung paanong makitungo ng maayos sa mga ito. Bago pa man makilala sa larangan ng retail, si Lucio Ko ay ang nagmamay-ari at chairman ng Costco Capital, isang kumpanya na nagsimula sa pag-e-explore ng mga langis at mineral na noon ay kilala pa na Alcorn Gold Resources Corporation at ngayon ay kilala na bilang Alcorn Petroleum and Minerals Corporation. Pero alam naman natin na ang Pure Gold talaga ang magiging dahilan para makilala ang pangalan ni Lucio Ko at ng asawa niyang si Susan Ko. Pero alam nyo ba, mga kasangkay, na ang Pure Gold ay nagsimula bilang isang duty-free store? Tinawag itong Pure Gold Duty Free na mayroong tindahan sa Clark, Pampanga at di kalaunan ay nagkaroon din sa Subic, Zambales. Sa mga hindi pamilyar sa mga duty-free stores, ito yung mga tindahan na madalas na makikita sa mga airport at mga special economic zones gaya ng Clark at Subic kung saan makakabili ka ng mga murang imported products gaya ng mga damit, alak at tsokolate. Mas mura ang mga paninda dito kumpara sa mga normal na tindahan dahil walang import duty tax ang mga mabibili dito. Kaya naman, madalas dito namimili ng pasalubong ang mga kamag-anak natin na galing sa ibang bansa o kaya naman ay paalis ng bansa. May naalala pa nga akong commercial ng duty free noong 90s na nagpupugay sa mga kababayan nating OFW o Overseas Filipino Workers. Itinatampok sa commercial si Gary Valenciano at ang kantang Babalik Ka Rin. Natatandaan nyo pa ba to, mga kasangkay? Tumatak sa akin tong commercial at kanta na to dahil gaya ng marami nating kababayan ay isa din ang nanay ko sa nakipagsapalaran sa ibang bansa para lang maitaguyod kami. At hanggang ngayon ay marami pa din akong mga kamag-anak na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya sa lahat ng mga OFW o yung tinatawag nating mga bagong bayani ng bayan, maraming salamat po at saludo kami sa inyo. Kayo, mga kasangkay, may mga kamag-anak din ba kayong nagtatrabaho sa ibang bansa? Nasubukan nyo na bang mamili dati sa Pure Gold Duty Free o kahit sa anong duty free stores? Pakishare naman yung mga kwentong duty free ninyo sa comment section sa baba. Madalas nating napag-uusapan sa channel ang 1997 Asian Financial Crisis, mga kasangkay. Madaming kumpanya ang naapektuhan nito na naitampok na natin, gaya ng Burger Machine, Surge Chocolate at Uniwide Sales. At gaya ng mga kumpanyang yan ay isa din ang kumpanya ng mag-asawang ko sa naapektuhan ng pagbaba ng halaga ng piso ng mga panahon na yon. Pero hindi sumuko ang mag-asawa. Inisip nila ang mga empleyado nila na mawawalan ng trabaho dahil sa krisis.
Kaya nagdesisyon silang isugal ang lahat at magtayo ng isang wholesale at retail store noong 1998. At ito nga ang kauna-unahang Pure Gold Price Club sa Shaw Boulevard. Simple lang ang naging konsepto ng Pure Gold mga kasangkay. Ang mag-alok ng mga sobrang murang consumer products na lahat ay makikita mo na sa isang palapag lang na tindahan. Pumatok ang format na ito ng Pure Gold sa mga mamimili na nagustuhan ng ideya na hindi na kailangan pang umakyat ng ibang palapag para lang mabili ang mga hinahanap na produkto. Unti-unti ngang nakilala ang Pure Gold. Salamat na din sa magaling na pamamalakad ng mag-asawang ko. Ngunit isang programa ng Pure Gold ang talaga namang magdadala sa kumpanya sa kasalukuyang tagumpay nito, ang tindahan ni Aling Puring. Taong 2001 nang magsimula ang expansion ng Pure Gold at magdagdag pa ng 2 tindahan. Sinimulan din nila ang loyalty program na tinawag nilang Pure Gold Exclusives na ang layon ay matulungan ang mga maliliit na negosyo lalo na ang mga may-ari ng sari-sari store. At ang Pure Gold Exclusive nga ang kilala na natin ngayon na tindahan ni Aling Puring program, nakilala sa buong bansa dahil sa pagtulong sa mga nagsisimulang may-ari ng sari-sari store. Nakatulong din sa kasikatan ng kumpanya ang pag-sponsor sa longest running variety show ng bansa na Eat Bulaga. May mga lumabas pa nga na kwento na ang mga Soto na daw ang may-ari ng Pure Gold. Pero alam naman natin na mga endorser lang ng Pure Gold sila Vic Soto at Joey De Leon. Ngayon nga ay isa na ang Pure Gold sa pinakamalaking supermarket chain sa bansa at matinding kakompetensya ng mga supermarket chain ng SM at Robinsons. Sa ngayon ay mayroong mahigit 300 tindahan ng Pure Gold sa buong bansa. Maliban sa Pure Gold Price Club ay meron din silang Pure Gold Junior na mas maliit at hindi nag-o-offer ng wholesale. Andyan din yung Pure Gold Extra na nag-aalok ng mga mura ngunit limitadong produkto. Halos nagsulputan nga na parang kabute ang mga branches ng Pure Gold. Naalala ko pa nga yung katatayo pa lang ng Pure Gold malapit dito sa lugar namin. Yun bang ramdam ko na parang umaasenso na yung lugar namin dahil may masasabi na kaming sariling Pure Gold at di na kami kailangan pang dumayo sa malalayong lugar para lang makapag Pure Gold. Kayo mga kasangkay, ramdam nyo din ba yung pag-asenso ng lugar nyo kapag may mga naitatayong bagong sikat na establishmento gaya ng Pure Gold o kaya Jollibee? Pakishare naman sa comment section sa baba. Taong 2000 nang maging retail holding company ang kumpanya ni Lucio Ko na Costco Capital na siya na ngayong parent company ng Pure Gold. Taong 2012 nang makuha ng Pure Gold ang SNR, isang kilalang membership shopping club na nag-aalok ng mga murang local at imported products sa kanilang mga miyembro. Pero ang di ko talaga makakalimutan sa SNR ay ang kanilang SNR New York Style Pizza. Madalas kasi kaming kumakain dito dati ng mga kasama ko sa trabaho mga kasangkay. Siguradong mabubusog ka sa laki ng mga pizza at burger nila, pati na din ang kanilang mga drinks. Maliban sa SNR ay nabili din ng Pure Gold ang mga supermarket ng Parco noong 2012 na di kalaunan ay ikinonvert din nila sa Pure Gold. Noong 2014 naman nang makipag-partner ang Pure Gold sa Japanese convenience store chain na Lawson at binuksan nga ang kauna-unahan nilang branch sa Santa Ana, Manila noong 2015. Pero ibinenta din ng Pure Gold ang lahat ng shares nila sa Lawson noong 2018. 2014 din nang maging major shareholder si Lucio Ko ng Philippine Bank of Communication o PBCom nang makuha niya ang 37% na pag-aari ng bangko. Siya na ngayon ang chairman ng bangko samantalang ang asawa niyang si Susan ang isa sa mga director nito. Nasa ilalim din ng Costco Capital ang Liquigas Philippines Corporation, isa sa pinakamalaking LPG supplier sa bansa. Pati na din ang kilalang office at school supply store na Office Warehouse. Maliban dyan ay may mga interest din ang pamilya ni Lucio Ko sa energy, liquor distribution, pharmacy, construction hardware materials retailing, commercial real estate development, at oil mineral exploration. Sa ngayon ay kasama sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas ang mag-asawang Lucio at Susan Ko na mayroong net worth na umabot ng $1.7 billion o 81.2 billion pesos noong 2020. Ayon yan sa Forbes magazine. Malayo na nga ang narating ng mag-asawa at nakakabilib lang na naitayo ang Pure Gold dahil sa pagnanais nilang mabigyan pa din ng trabaho ang mga empleyado nila sa panahon ng krisis.
Ngayon ay subukan naman nating sagutin ang isang kwelang tanong na madalas kong nakikita online. Kung bakit nga ba kulay green ang pure gold? Well, technically hindi naman talaga green lang ang kulay ng pure gold. Bagamat green ang color scheme at ang piniling kulay para sa pangalan ng pure gold ay may kasama din naman itong dilaw at minsan pa nga ay may kulay na gold sa background. Ginagamit din nila ang gold sa logo ng pure gold kasama ang green na pangalan. Pero mapapansin nga natin na mas nakilala ang pure gold sa kulay na green. Wala akong nakuhang impormasyon sa totoong dahilan kung bakit green ang napiling kulay ng pure gold. Pero sa design kasi mga kasangkay ay may tinatawag tayong color psychology at symbolism. Ito yung kung paanong nakakaapekto ang mga kulay sa atin bilang mga customer o consumer at ano nga ba ang mga sinisimbolo ng mga kulay na ito. Magandang halimbawa nito ay ang kulay na pula na madalas nating nakikitang ginagamit ng iba't ibang kumpanya. Yung kulay pula kasi mga kasangkay ay madaling makita kahit nasa malayo. Kaya kung mapapansin ninyo kapag may mga sale, kadalasan ay pula at malalaking font ang makikita nating ginagamit sa mga banner. Pula din ang kulay na unang nakikita at natatandaan ng mga bata. Kaya nga patok na patok sa mga bata ang Jollibee at McDo. Nakakagutom din daw ang kulay na pula. Kaya madalas din itong ginagamit ng mga sikat na fast food gaya ng KFC, Chowking, Shakey's, at marami pang iba. Pero bakit naman kaya green ang pinili ng pure gold? Bukod sa madaling makita at malamig sa mata ang kulay na ito, ang green o berde din ang pangunahing simbolo ng paglago at tagumpay sa negosyo. Sinisimbolo nito ang kalikasan, kasaganahan, at syempre, pera. At marahil ay gusto lang din ng kumpanya na magkaroon sila ng sariling identity o pagkakakilanlan. Lalo na at malalaki at kilala na ang mga kalaban nilang supermarket chain. Gaya na lang ng SM na nakilala sa kulay na blue at Robinsons na nakilala naman sa kulay na pula. Kayo mga kasangkay, may iba pa ba kayong alam na dahilan kung bakit kulay green ang pure gold? Pakishare naman sa comment section sa baba. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Pure Gold at ng mag-asawang Lucio at Susan ko? Pakishare naman yung mga kwentong Pure Gold ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.